So ayun mga boss, may panibagong isi-share ulit tayo na Hyundai Starex DD4CB. Ito yung old na Starex, no, yung lumang modelo. Ano yata to, nasa mga 2004 o 2005. So ang problema niya mga bossing, sa unang start okay yung high rev niya. Pero ngayon mga 10 minutes ko siyang pinaandar, ganito na nangyayari sa kanya mga bossing. Ngayon sasagad natin yung isasagad ko yung accelerator. Pasensya na sa paa na walang hugas. Ayan, ibabaon natin mga bossing. Ayan o, to flooring na. Pero RPM niya mga boss, yan lang o. Ayan o. Yan. Sa unang start ko kanina, yung unang andar ay ang ganda. Ang ganda po ng ano niya, yung power o RPM. Umaabot ng 4. Minsan nagre-redline pa. Pero na mga naka-under mga 10 minutes, eto na siya ngayon. Ayan, sagad na yan mga bossing. Ayan, sagad na sa flooring yung ano natin. Oh. Ganyan lang ang inaabot ng kanyang RPM. Kung mapapansin nyo mga boss, nakalitaw rin yung nakailaw yung ano niya, yung heater, no? Yung indicator, hindi namamatay. Kahit napalitan niya ng heater o di kaya yung relay ay nakailaw pa rin. So dito mga boss, na-troubleshoot na ito, nagpalit na ng relief valve, fuel rail sensor, suction, mass airflow, ay sobrang low power pa rin pag uminit. Kahit walang problema, yung injector naman niya ay wala rin problema mga bossing. Ito ibabahagi ko sa inyo ngayon kung ano naging problema ng ating Hyundai Starex na D4CB. So ayan, pinakalas ko muna ito mga boss. Ito troubleshoot natin. So bago na rin pala yung suction control nito, pinapalitan niya na rin. Low power pa rin. So subukan ko munang pasakan ng ano to mga boss, yung relief valve nito, no. Eto, dito muna tayo. Tapos pag hindi natin makuha, dito naman tayo sa pressure pump. One click siya i-start, kaso nga lang talagang low power. Yun ang problema natin dito. Hindi na maka 3,000 RPM. Matining ang andar. So finish ka naman natin ay wala naman siyang fault code. Troubleshooting ulit to kabinji. Sige, kalas ulit tayo. Bago na suction na. Bago na yan. Dami na rin siya. Fuel pump bago na rin to. Dahil sa problema na yun? Oo, dahil sa problema na yun. Low power. Tingnan natin kung matsatsambahan natin kabinji. Kaya natin tsambahan to? Kaya yan chip, mga 1 linggo. Kaya kita mo, sabihin mo sa viewers kung kayang tsambahan. Tulungan mo na lang kami mga prad. Yan, medyo marami-rami. Kaya naman tayong incentive nito. Utang na naman. Marami-rami lang kinulikot dito sa Starex na ito mga boss. Ewan ko, dinala sa atin ng may-ari. Baka naniniwala siya sa tsamba kaya dinala rito. At tsatsambahan na lang natin kabinji. Ayan, ito na kabinji. Bago na yan? Ay syempre, bagong fuel reel. Hindi na. Diyan talaga matitesting yan. Ito talaga matitesting yan. Kaya ipapalit natin muna, no? Tingnan natin kung mag-improve. Kasi bago na yung suction niya. Parehas ba? Asan yung dati? Tingnan natin. Lakas ng ulan mga boss. So troubleshoot pa rin tayo ng Starex natin na low power. So ayan mga boss, kahit alam ko napalitan na ng relief valve tsaka fuel rail, ay nagpadala pa rin ako ng common rail na pwedeng pan-testing dito. Meron din tayong pressure pump na pinadala tsaka mass airflow, pero pinalitan na rin to ng may-ari. Ganito talaga pag nag-trouble tayo mga boss, i-testing talaga natin kung hindi ba defective yung mga pinasak nilang pyesa. So pag walang improvement, saka tayo maghahanap ng ibang trouble nito mga bossing. Baliktad yung ano. Yan, parehas na parehas idol. Yan.
Yun. Ayos. So subukan natin kung mag-i-improve tong gagawin natin. Ito, bago na fuel reel nito, idol. Ito, brand new na yan. Pinalitan na rin ng may-ari ito. Brand new yan, yung fuel reel niya. Sige, subukan natin, kabinji. So mga boss, yan muna ikakabit natin, no, fuel reel. Titingnan natin kung mapapalo na ba natin sa 4,000 RPM, no? Ikakabit na ni Kalyabing Benji. So dito mga boss, pagpalit ng fuel reel niyan ay tanggal yung intake manifold. Hindi nyo po mahuhugot yan hanggat hindi nyo tatanggalin yung intake manifold sa mga ganitong D4CB na Starex, no, na GRX, no? Ayan, tinesting na natin kanina na kinabit natin yung intercooler at saka itong fuel reel natin. Pinaandar natin yung pinalitan natin ng fuel reel. Ay maganda lang siya sa unang starting, pero pagka mga 5 minutes to 10 minutes na, so low power na siya. Napakatining naman po yung andar nito. Tingnan nyo mga boss. Maingay lang yung andar kasi inalis namin yung intercooler na. Hindi yung andar eh. Dito mga boss, nag-check pa nga tayo ng vacuum para sa turbo actuator. Ayan, testing pa nga natin yan. So okay naman yung supply niya mga boss. Tapos ayan, pinahawakan nga natin yung camera dyan sa kasama natin. Ayan, hinugot-hugot ko pa nga yan. Ayan, yung, yan po yung actuator ng turbo natin. Ayan, so goods naman po, may supply naman. So kaya tayo, check natin yung iba kung ano pang makikita natin dito. Yan mga boss, kung makikita nyo, maganda yung andar ng D4CB natin. Ngayon, pinalitan ko na ng buong fuel reel sensor. Pag uminit siya mga boss, hindi mo na mai-revolution. Yan, no? One click siyang paanda rin. Wala siyang check engine. Kaso pag uminit na, paandar mo ng mga 10 minutes, ayan na. Wala na, oh. 2,000 RPM na lang mahigit. Pero pag unang andar, sobrang ganda. Responsive talaga, umaabot ng 4,000, nagre-redline pa. Tapos one click naman siyang paandarin. Ayan, oh. Ayan, oh. Subukan ko muna nga, kaya manual troubleshooting talaga ginagawa ko rito. So nasalpakan na natin ng fuel reel sensor, pero bago na rin yung mass airflow nito mga boss eh. Ayan, pati gas tank mga boss, pinababa na rin natin para malinis na rin natin yung fuel strainer nito. Ayan, binaba ko na rin mga bossing para talagang wala na tayong pagdududahan dun sa supply ng ating fuel, no? Dahil nalinis na natin yung fuel strainer at wala pa rin improvement mga boss, ayan na, tinignan ko na yung computer box nito. Check na natin yung computer box nito kung may problema. Ayan, kinalas na nga natin. Andyan lang yan sa passenger side. So makikita nyo po mamaya kung may problema ba talaga tong ating computer box. Inaano niya yung check engine. Kaon naman sa mic sa akin. Ba't puro kasi ganito ang sira mga. Ayan, oh. Ayan, pagkat ng sunog, oh. Ayan, oh. Ayan mga boss, oh. Oh, kita nyo yung itim na yan. Yan. Okay, kita mo ito pare.
Ayan o, nabubulok o. Oo. Yan o. Dapat ito, ganito ang kulay niyan. Yung makintab. Oo. Yan, Yan o, nagkakaroon ng Ay, oo nga, ano? lake. Galing yan dito, tumutulo yan dito. Marami yan. Hanggang dito, yan. Hanggang dito. Tapos, kung Parang may sunog pa rin, ano? Ayan sa gilid, oh. Pakita ko lang. Ito. Oh, ayan. Pati ito pa rin, oh. Tila mo. Ilawan natin. Ito, oh. Yan. Ito, oh. Parang sunog. Yan, leak yan. Tapos, yung kung makikita mo itong pan, hawakan mo rin ilaw, tatamon sa turo ko sa'yo kanina. Yan o, nagkakaroon ng leak o. Namamasa o. Kaya ang gagawin dito, tatanggalin to. Yan, para mabunot ito. Kasi hindi mo may hinangan yan ng maayos yan eh. Tatanggalin mo yan eh. Gabal to eh. So confirm, yan ang problema. Ayan na nga mga boss, dahil na-testing na natin lahat. So chinek na nga natin si computer box. At pinakita ko nga sa technician natin ng mga nagre-repair ng computer box ay confirm po na may problema talaga siya. May problema talaga at may sunog talaga yung kanyang computer box. So ngayon gagawin natin, papa-repair muna natin tong computer box mga bossing. Tapos ipapakita ko sa inyo yung improvement ng andar ng ating Hyundai Starex. 3 weeks later. Ayan. So sinalpak na yung ni-repair na computer box. So pinaandar na namin siya ng mga 20 minutes. So eto na siya mga boss. So tingnan na natin ngayon yung revolution nito. Yan, medyo kalas-kalas pa nga yung mga plastic dito. Mamaya natin isa uli at ay road test ulit natin. I-road test muna natin bago i-fix yan lahat. So ayan, papakita ko lang sa inyo mga bossing. Baka maka-encounter na kayo ng mga ganitong problema sa Starex natin. Ayan, kung dati mga boss, sa unang andar ay umaabot ng red line. So pag pinaandar mo na ng mga 2 minuto o lalo na pagka 5 minuto hanggang 10 minuto, wala na, hanggang 2000 RPM ka na lang. So ngayon, dahil na testingan na to ng common rail, bago ng fuel pump, suction, ayan, tapos nagpadala pa nga ako ng ano dito mga boss, fuel pressure pump. So wala pa rin mga bossing. So kaya nag-decide ako. Tapos mas airflow pala. Ayun. Bagong palit na rin to ng mas airflow mga boss. Bago dinala sa atin, pero nagpadala pa rin ako para ma-troubleshoot lang talaga natin tong Starex na to. Ayan o, mainit na siya mga boss. Ayan o. Ayan, naka-aircon pa yan mga bossing. Maabot na talaga siya. Talagang maganda na siya ngayon na i-revolution. So ngayon i-road test namin to kung hindi na magbabago yung power nito mga boss. Tapos tawagan na natin yung may-ari. Medyo natagalan na tayo sa pag-repair mga bossing sa sa computer box. Pina-repair ko din to sa tropa natin na gumagawa ng mga ganitong computer box. So patayin ulit natin yung aircon, off. So andyan si check engine. Kompleto yung indicator natin. Start. Yun. Taas rev. Maabot na talaga siya ng red line mga boss. Yun. Computer box lang talaga problema nito. Yung indicator pala ng glow plug mga boss ay kasama dun sa problema ng computer box, kaya hindi namamatay. Ayan, solve na siya ngayon. Walang lisensya. Ha? Ha? Paano makabili-bili tayo ng ano? Yan, dahil okay na yung accelerator niya mga boss. Pumapalo na siya ng 4,000 RPM mahigit o nagre-redline pa. Yan, testing naman natin. Road test naman ang kasunod niyan mga bossing, para sigurado tayo pagka
tinurn over na natin to sa may-ari yung kanyang sasakyan. So, dati kasi pre, pagka basta mga 2 minutes na kaandar yan, hanggang 2,000 na lang yan RPM yan. So, computer box. Di ba sabi mo pag i-start mo pa na mamaya mga ilang pero pag halimbawa ganit, pag troubleshoot mo, unang start ko nito, RPM, accelerate mo sagad, ganda. Mga magdadalawang minuto niya, pabayaan mo siya umandar, pagbalik mo, gano'n na. Wala na. Talagang kasi kung may problema pa to, wala. Kanina pa to, ano na kagad. Hagok na kagad to. Ay, labas ka, bigyan tayo merinda. Ay, sa labas tayo? Oo. Labas daw kami. Naglilibre si Kalyabing Mike, ayan. Oo. Yan, taga-repair natin ng box, mga boss. Hindi po ako ang nagre-repair yan. Tinatawag ko lang din kay Boss Mike. Pag may problema rin kayo sa mga box nyo at papa-repair, medyo mahirap lang hugutin to at busy si Kalyabing Mike. Basta tumarating tayo. Yan, ayos. Ganda no? Ganda. Ganda ng pick up pare. Tuwang-tuwa may-ari nito. Meron pang isa pre. Ganito din. Tatawagan ko. Ano, ganun din. Yun naman sa kanya pre, pasumpong-sumpong. Ganito din. Nawawala. Nawawala din yung power. So nagpalit na siya ng ganun din, halos lahat. Common rail, basta suction, bagong fuel pump. Mamaya tayo i-chat ko. At mapapanood niya tong Starex. Yan. Alright. May merinda ko si Kabinji. Kabinji. So ayan mga boss, nag-road test tayo. Goods na yung Starex natin. So naging problema lang talaga computer box. So ni-repair ni Kalyabing Mike. Yun, okay na mga bossing. Yung power ng ating makina ng Hyundai Starex na D4CB. Ayan, baka maka-encounter din kayo mga boss na nagpalit na kayo ng fuel rail, common rail, ano pa ba to, relief valve. So lahat na napalitan nyo na, fuel pressure pump, hindi naman nag-check engine. So low power, pagka uminit, try nyo po ipa-check yung computer box nyo. Katulad nitong Starex na to na ginagawa ko, talagang pinasakit din talaga ulo ko rito mga boss sa troubleshoot. So yun na, ang huli kong ang ginawa, pina-check ko na yung computer box. Yun, may problema nga yung computer box mga bossing. Kaya siya low power, hirap siyang mag 3 to 4,000 RPM pagka naka-andar na ng mga 2 minutes, no? Pero pagka unang start mo, yung cold start pa lang, pag ni-revolution mo, umaabot siya ng 4,000 plus. Nagre-red line din siya. Pero pag pa-andarin mo ng mga 2 minutes, minsan wala pang 2 minutes, pagbalik mo, pag inapakan mo yung accelerator, wala na mga boss, low power na, o hindi ka na makakaakyat ng 3,000 RPM. Ayan, sana makapag-share tayo. Ayan, niro-road test namin ni Kalyabing Mike. So may binili lang. Ayan nga, nakaladlad pa yung computer box natin. Hindi pa natin na-fix yung mga cover kasi nag-road test pa kami. Ayan, so ngayon mga boss, goods na yung Hyundai Starex natin. Sana makapag-share ulit tayo mga bossing sa mga ganitong problema.